Good day mga boss, no? Ngayon nga pala ay kung makikita nyo ay bumabiyahe kami ngayon. Nandito nga pala kami ngayon sa may Nueva Ecija. Ngayon ay pabalik kami ng Manila. Kung mapapansin nyo mga boss, medyo mainit ngayon kasi tanghaling tapat kami bumiyahe. Dahil nga sa kadahilanan na nag-uulan na dito kapag kahapon. At ito habang bumabiyahe nga kami, nandito na kami sa may kabilang barangay namin. Bigla akong nasalubong ng aking kumpare. Ayan nga pala ang kumparing Angelo ko. Shoutout sa'yo bro. At kung mapapansin nyo nga guys, nagkaroon ng konting traffic dito. Kasi yung mga daan dito sira-sira na rin. Kaya yung camera natin medyo maalog yung pag-record natin. Pero pagdating nga namin ng bypass guys, sobrang luwag ng daan. Ito yung masarap sa probinsya. Napakaluwag at napakaganda ng kalsada. Ito yung mga bagong gawang bypass nga pala dito sa may Nueva Ecija. Kaya mapapabilis na yung pagbiyahe nyo papuntang Cabanatuan or pauwi ng Manila. Napakasarap nga pala magmotor guys kapag ganitong maluwag yung daan. At pagdating nga dito sa may Santa Rosa, nagkaroon lang ng konting traffic dahil sira ang stoplight, pero nakalusot din tayo kaagad. At eto na nga pala yung pinaka-highlight ng biyahe namin guys. Dito sa may part ng Santa Rosa, meron tayong makakasabay na Mio Sporty. Kargado yata yung motor nito ni Kuya. Kung mapapansin nyo, ayan si Kuya, naka Mio Sporty na kulay red. At tayo nga habang chill ride lang tayo na nagdadrive pabalik ng Manila, meron biglang ganito. Eto nga pala yung unang overtake niya sa atin. Di ko alam kung naghahamon ba siya ng karera dito kasi tignan nyo yung mga susunod guys. Kasi habang ino-overtakean ko ulit siya, patuloy rin siya sa pag-overtake sa akin. Di ko alam kung hinihintay niya ba ako. At dito naabutan ko nga pala siya kasi yung daan dito mukhang aaspaltuhin din kaya sira-sira. Di siya maka-overtake dito kasi yung gulong niya naka-rimset. Hindi siya pwede sa mga makakaldag na ganito, mabebengkong yung gulong niya. At ang napansin ko nga sa kanya, kapag na-overtakean ko siya, bigla niya rin akong o-overtakean. At kapag nakapag-overtake siya, bigla siyang magbabagal na para bang hinihintay niya ako. Tapos kapag naabutan ko na siya, bigla na naman siyang mag-overtake tulad nito. Aminado naman ako na mas mabilis yung motor niya compare sa motor ko na Gixxer 155. Bukod sa kargado yung Mio Sporty niya, yung sa akin all stock lang, naka-mouse bracket pa. At dito nga sa part na to guys, kung makikita nyo, kayang-kaya naman niyang overtaken yung van na nasa unahan niya, pero nandun lang siya sa likod. Nihintay lang niya akong mag-overtake, kaya nagkaroon tayo ng pagkakataon na overtaken siya. Pero nga dito sa mga susunod na mangyayari, kung makikita nyo, hahabulin na naman niya ako para ma-overtaken. Nakakatawa si Kuya, hindi ko alam kung anong gusto niya. Gusto niya bang makapagkarera sa akin, pero hindi natin siya pinagbigyan kasi nga chill ride lang tayo at gusto nating makauwi ng ligtas sa pauwi ng Manila. At eto nga, akala ko nawala na siya sa side mirror natin, lumiko na siya sa mga kanto-kanto, pero bigla ko na lang akong nagulat at eto na naman siya, mag-overtake na naman. Kasi kung tutuusin sa bilis ng motor niya, kaya naman niya akong iwan. Pero bakit sa tuwing mag-overtake siya, bigla siyang magbabagal at papaunahin niya ako. Tila ba naghahamon talaga siya ng karera guys. At dito pasimple pa siyang may tinitignan sa gulong niya. Pero nandyan lang siya sa may likod niya guys. Kung makikita nyo, kapag nag-overtake ako dito sa may tricycle, bigla-bigla na naman siyang hahabol sa akin at ayaw niya akong palayuin.
At eto nga guys, humahanap lang tayo ng tiyempo para makapag-overtake sa tricycle. At pag overtake nga pala natin sa tricycle, eto na naman siya, nasa likod na naman natin. At bigla na naman siyang mag-overtake. Nakakatawa lang si kuya kasi kung tutusin, ang dami niyang violation tapos ganyan siyang magpatakbo. Although aminado naman ako na mas mabilis yung motor niya sa atin dahil kargado. At kung mapapansin nyo guys, kayang-kaya niya na akong iwan dito pero nagbabagal pa rin siya para hintayin ako. Hinihintay lang niyang mag-overtake ako tapos sa susunod bigla na naman siyang mag-overtake. Gusto niya talagang palabasin na mas mabilis yung motor niya sa atin. At ayan nga guys, ipapakita ko sa inyo na para bang hinihintay niya talaga ako. Dito nga ay nag-chill ride na lang ako at di ko na siya o-overtaken para wala nang paghabol na mangyari. At dito nga sa part na to guys, medyo naiinip na ako kasi ang bagal ng takbo namin dito. Siguro nasa 40 to 50 km per hour. Medyo mahaba-haba pa nga yung babiyahihin namin. Kaya napaisip ako dito na pag nagkaroon tayo ng pagkakataon mag-overtake, ay mag-overtake na tayo. Hindi naman ito yung sign para makipagkarera kay kuya. Medyo nagmamadali lang din tayo kasi medyo malayo pa yung lalakbayin natin. At eto na nga guys, nagkaroon na tayo ng pagkakataon na makapag-overtake. Dahil medyo marami ring truck, medyo nagbagal tayo dito pero in-overtaken din natin to ng may pag-iingat. Akala nga natin guys na hindi na nakasunod sa atin si kuya pero nasa likuran lang pala siya ng maraming truck. Nihintay lang din pala niya na magkaroon siya ng pagkakataon para habulin ulit tayo. At eto nga guys, pag overtake natin dito sa may truck na to, bigla na lang lulusot ulit si kuya sa side natin. Shoutout na nga pala natin si kuya guys kasi sa sobrang dami niyang violation, wala na nga siyang side mirror, naka-short pa siya, naka-chinelas pa siya, wala pa siyang helmet at nagpapatakbo siya ng ganito kabilis. At yung tambocho nga pala ni kuya medyo malakas din, bawal din yan sa may LTO. Paparinig ko sa inyo guys kasi dito sa part na to magkakadikit kami at bigla siyang bobomba. Narinig nyo guys, medyo malakas talaga yung tambocho niya at kung mapapansin nyo bigla talaga siyang sumingit, tila ayaw magpauna. At dito ko na rin tatapusin yung vlog na to. Salamat sa mga nanonood hanggang dulo.